Ibinisasabina ng House Justice Committee ang ilang dokumento at testigo para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukhang balita, live mula sa kamera si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, no-show si Vice President Sara Duterte sa unang formal na pagdinig na ginawa ng House Justice Committee ngayong araw. Git ng bise, mas nararapat daw na pagtuunan ng pansin ang iba pang mga issue imbes na mamulitika. Binigyang diin ni VP Sara ang mga issue tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kawalan ng mga trabaho na mas pinagbibigyang halaga ng Kamara. Pero giit ng ilang mga mambabatas, mahalagang aspeto rin na pag-usapan ang mga reklamo laban sa bise dahil nasa mandato ito ng konstitusyon. Sinisigurado rin nila na hindi naman binaliwala ng mga mambabatas ang iba pang mga batas na tutugon sa iba pang issue dulot ng tensyon sa Middle East. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Agyong tungkol dyan. Constitution So I don't understand why there's that angling that this is all about politics. Politics can wait. There's a time for politics, but this is a time for the Constitution to really be exercised by an institution that was given the exclusive power to do so. Which in this case, when you talk about initiation of impeachment proceedings, the House has that exclusive power. Bagaman hindi nagpakita ang bise sa Kamara, tuloy-tuloy pa rin naman ang naging diskusyon ng komite. Kabilang sa ipasasabina sa susunod na pagdinig, si Attorney Michael Powa na kasalukuyang bahagi ng defense team at dating OVP spokesperson ng bise. Hihingi rin sila ng kopya ng sala ni VP Sara mula 2022 hanggang 2025, maging sa taong 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Bukod pa riyan, humingi rin ang komite ng protective custody para sa magsisilbing witness na si Ramil Madriaga. Sa kustodiyang ito, mabibigyan ng sapat na seguridad si Madriaga habang tumitestigo sa komite. Pops J, sa susunod naman na pagdinig ay magkakaroon sila ng diskusyon sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Masasama din sa pagdinig, Pops J, itong sinasabi nila na bribery umano para nga sa mga DepEd employees. Pops J?